Habang tayo po ay nasa diwa ng ating pagpupuri sa Panginoon, buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 5. Matthew chapter 5. At basahin natin ang verses 1 hanggang 5. Matthew chapter 5, verses 1 to 5. When Jesus saw the crowds, he went up into the mountain, and after he sat down, his disciples came to him. He opened his mouth and began to teach them, saying, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth." Tayo po'y manalangin. Opo, Panginoon, hangad namin na bawat isa sa amin ay inyo po matawag na blessed, sapagkat yun ang iyong kalooban sa bawat isang mananampalatayang naririto. Ngunit amin pong hangad na tulungan nyo kaming maunawaan namin ito upang makita namin ang kahalagahan po ng pagiging blessed sa iyong kingdom. Samahan nyo kami at pagpalain ng mga salita ninyo sa aming mga puso. In Jesus' name. Amen. Nangad natin ang Panginoon dito sa kanyang Sermon of the Mount. Umakyat siya sa bundok at sinundan siya ng napakaraming tao. At nung makita niya ang napakaraming tao, siya umakyat pa sa ibabaw at naupo. Sumunod ang kanyang mga alagad at sa mga magiging mga alagad sa kapatiran. At siya nagturo. Nagturo siya kung paano magiging maligaya o blessed ang mga mananampalataya sapagkat taglay nila ang totoong attitude in the kingdom of God. Na itinuro ito ng Panginoon at sa atin dahil hindi natin alam kung paano mangugali sa kanyang karyan. At inisa-isa niya na ituro ang mga katangian ito ng ugali, asal, nang sa ganon, tayo nga ay magiging totoong mapalad sa kanyang karyan. Una niyang tinuro na sabi, mapalad ang mga aba sa Espiritu. Bakit po? For sa kanila ang karya ng Diyos. Na alam natin yung pagiging aba sa Espiritu, sila yung mga taong dumidepende lamang sa Diyos pagdating sa kaligtasan. At ang mga taong dumidepende sa Diyos sa kaligtasan, dumidepende rin sila sa kanilang buhay, pangugali bilang mananampalataya na hindi sa kanilang sariling lakas at pagsisikap ang kanilang magandang ugali, kundi dahil sa biyaya ng Diyos. At sila itong mga poor in the Spirit, aba sa Espiritu, minito sa'y kinikilala nila silang wala silang magagawa kung wala ang biyaya ng Panginoon sa kanila ang karya ng Diyos. Tunay na sila ay mga ligtas. At itinuro niya na naman, ikalawa, kung sila ay mga ligtas, may panibagong blessed na naman o blessed. Ang sabi, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Mapalad daw ang mga nagluluksa o namimigati. Bakit? Sapagkat sa kanila, sila ay aaliwin ng Panginoon. Now, alam natin ang pagluluksa rito o ang pamimigati ay hindi dahil siya ay mahirap, na siya ay mayroong kapintasan, na siya ay kulang sa salapi o kulang sa kakayanan. Hindi. Kundi siya ay namimigati dahil alam niya, kilala niya ang kanyang sarili na isang makasalanan. Lagi siyang nagmumurn kapag siya ay nagkakasala. Kaya alam natin, ang isang Kristiyano, kapag madali siyang umako ng kanyang kasalanan, agad niya itong ikinoconfess sa Diyos,
o agad niyang inilalapit ito sa mga taong nasaktan niya, that's a good sign na ikaw ay isang totoong Kristiyano. Dahil yung gaya ng ating napag-aaralan kanina, na ang gift ng Panginoon sa conversion o regeneration is repentance unto faith, repentance unto life, and saving faith. Kaya ngayon, nakita na natin ang dalawang attitude ng isang Kristiyano sa Kingdom of God. Sila ay mga dependent sa Diyos, poor in the Spirit, at sila naman ay talaga namang namimigati na sila ay nagkakasala at makasalanan. Then thirdly, ngayon ating tatalakayin, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Mapalad daw ang mga maamo. Blessed are the meek, ang sabi dyan sa ibang salin sa King James, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Mamanahin daw nila ang lupa. At ito ang ating tatalakayin ngayong hapon. Now, kung ating papansinin, ang sinabi dyan, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Yung earth dito ay totoong may kaakibat ito tungkol sa promised land ng mga Israel. Ito ay sinabi sa Psalms 7 verse 11, nang sabi, but the humble will inherit the land and will delight themselves in abundant prosperity. Na ito'y tumutukoy sa lupang pangako sa Kanaan. At sino daw sila? Meek. Makita natin ang isang salin dito, humble. Blessed are the humble, for they will inherit the earth. Now, ang salitang ito ng Panginoon ay isang eschatological reference to the entire new earth. Dating pong panahon na tayo o ang mga Kristiyano ay magmamana ng lupain. Kung tawagin yan is the new heaven and the new earth. Hindi na itong heaven na ito na lahat ng elements andyan ang mga evils, ito ay kanyang gugunawin o kanyang i-regenerate para magiging new earth. Pati ang langit, magiging new heaven. No more evil, no more principalities of darkness sa ating kapaligiran. New earth, ito'y mangyayari. Kung tawagin yan, ay sa langit. No? Pero, sabi sa Isaiah 11:6-9, dinescribe dito through prophecy kung ano magiging itsura yung new or the entire new earth na darating. Na ito ang mamanahin ng mga mapagpakumbaba. Okay? Ang sabi sa Isaiah 11 verse 6, and the wolf will dwell with the lamb, and the leopard will lie down with the young goat, and the calf and the young lion and the fatling together, and a little boy will lead them. Nakita nyo, sa new earth, eh wala na pong kasalanan, wala ng evil, kaya ang mga leon, eh kasama ng tao, magkaibigan sila. Ang mga tupa at ang mga leopard ay mahiga silang pareho. This is the new earth na tinutukoy. Madalit salita, the new heaven and the earth. Sino raw ang magmamana doon? Una, sila yung poor in the spirit. Then, dahil poor in the spirit sila, they mourn for their sinfulness. At dahil sila po ay poor in the spirit and mourn for their sinfulness, of course, they are humble. They are meek. Ito po yung Kristiyano. At tayo, nasa stage pa tayo ng maturity. Tayo ay nasa proseso. Makanti lang ating balat, madali tayong magtampo. Makanti lang tayo sa ating ugali, sa ating kamalian, agad tayong nasasaktan. We are in the process. Philippians 1:6, ang sabi, God is not finished yet sa atin. He who began a good work in us shall complete it in us.
Kaya tinuturuan tayo ngayon, paano natin gagawin ito upang maging blessed tayo sa harap ng Panginoon sa pamumuhay sa Kanyang karyan. Sino raw ang magmamana ng lupa? Ito ang ating aalamin ngayon hapon. Now, ang Sermon of the Mount ay sermon ng Panginoong Hesus para sa Kanyang mga alagad at sa Kanyang magiging alagad kung paano mamuhay at mamugali sa Kanyang kaharian. Kanyang kaharian ngayon at Kanyang kaharian sa darating. Tayo po ay Xerox copy ng original copy na heaven. Kaya sa Xerox pa namin, maraming mga kamalian na dapat alisin, na dapat ayusin. Preparing for the real new heaven and new earth. Kaya lumago na tayo mga kapatid. Konting-tanti, huwag na kayo magtatapo, huwag na kayo magsiserpiti, huwag na kayo mga tuwira na ganito, ganyan-ganyan. Kailangan tumanggap tayo. God is still in the process. Tayo ay hinuhubog pa. Pag nasasaktan ka, may kulang ka. Kapag ikaw'y nasasaktan sa loob, may pride ka. Kapag ikaw ay manhid, makapal pa ang tenga mo. Mga kapatid, kailangan kumarap tayo para tayo maging blessed. So bilang Kristiyano, tinalakay natin nakaraan ng dalawang attitude in the kingdom of God at ngayon ikatlo. So ano ang dapat nating malaman sa ikatlong katangiang ito o ikatlong attitude nito? Mayroong tatlo. Una, ang kahulugan ng meekness. Ikalawa, ang nagagawa ng meekness or humility. Then thirdly, ang ibinubunga ng humility. Okay. So yun po yung tatlo. Unahin natin. Basahin natin muli ang text at tignan natin the meaning or the definition of humility or meekness. Ang sabi sa ating text, blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Mapalad daw ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupain. Now, nais kong ipahayag sa atin na meekness is not weakness. Kaya ito po yung title natin. Ang pagiging maamo ay hindi pagiging lumpo. Dahil po, para po sa marami, kapag ikaw ay mapagpakumbaba, kapag ikaw ay meek, kapag ikaw ay maamo, ay wala kang gulugod. Mahinang tao yan, tinatapak-tapakan, pinagsasalita-salitaan ng mga kasinungalingan, na nagmamagaling ang mga tao sa paligid at para tila sila, righteous sila, pero wala lang sinabi. Kaya ang paniniwala ng mga tao sa mga Christian na mga meek ay weak. Weak, may hina. Sa Tagalog, ang mga maamo ay mga lumpo. So nakita natin nakaraan na ang mapalad ay ang mga taong aba sa Espiritu at mga namimigati sa kanilang kasalanan. Kaya alam natin ang bahagi ng meaning what is humility. To be meek is poor in the spirit. To be meek is laging namimigati dahil sa isang makasalanan. Siya ay makasalanan. Sa diksyonaryo ng tao, meekness or gentleness, ang sabi, ito'y kaamuan ay isang kalamigan ng loob. Malamig talaga. Maraming kaamuan yan, mga kapatid. Lalo yung mga professionals, yung mga educated people, ang lamig nila magsalita. Mas masyado ko na sila. Diba? Yung mga politicians, diba? Kumusta po kayo? Mabuti nyo naman, dinalaw ninyo ang aba ninyong lingkod. Dahil yun ang definition ng meekness. Malamig ang loob o mapagpaumanhin.
Pero humigit dyan ang definition ng Bible. Higit pa dyan, sapagkat ang definition ng Bible ay kaamuan ng Espiritu. Humility of the Spirit. Kapag alam natin, balik-balikan natin, Spirit tumutukoy ito sa ating inner person. Now, alam natin, yung ating inner person or the heart is deceitful above all. Ang sabi sa Jeremiah 17, mamandaraya yan. Nababago lang yan kapag yan ay biniyaan ng Diyos ng bagong puso. Ang sabi sa Isaiah 36, I will give you a new heart and I will put in you a new spirit. Kapag isang taong born again, talagang nagiging iba yan. Hindi na yan makasanlibutang puso. Yung makasanlibutang puso, pwede siyang malamig ang loob at mapagpumanhid. Pero ang Kristiyano, maamo ang kanyang espiritu. Ang kanyang totoong persona sa loob ay isang bago. Isang bagong tao. Magkaiba po yun. Ang kahulugan yun. Kaya nga, ang taong maamo, biblically, ay nakikitaan ng tatlong katangian. Tatlong katangian ang makikita. Una-una, masabi natin that the ABC of a real Christian, talagang born again. A stands for awareness. Ang isang taong maamo o may bagong puso na gawa ng Diyos, mayroon siyang malay sa kanyang sarili. Alam niya, kilala niya ang kanyang sarili. Batid niya ang kanyang sarili na siya ay hindi karapat-dapat sa Diyos. Tumatayo lamang siya, nakapagsasalita lamang siya because of God's grace. Batid niya ang kanyang limitasyon, batid niya ang kanyang pagkakamali, batid niya ang kanyang kakayanan, at batid niya ang kanyang kahinaan. Yan ang maamo. Yan ang humble. Karamihan sa atin, humble. Kumusta na po kayo? Oo, pero may mga bodyguard siyang pinapapatay yung kanyang kaaway. Di ba? O di mayroon siyang speaker na humaharap dahil kung siya ay magmumura siya. Na, hindi po yan. Ang isang maamo, Kristiyano lang po ang may ganito. Alam niya ang kanyang limitasyon. Alam niyang marumi siya sa harapan ng Diyos. At inaamin niya ito, na siya ay hindi perfectong tao. At ang katapat niyan ay pride. Kapag ang Kristiyano ay ma-pride, ang tingin niya lamang sarili niya na si kaawa-awa, mayroon siyang damdamin na kailangan niyang ibulanas. Pero hindi niya nakikita kung ang damdamin ng kanyang katapat. So pride po ang katapat ng maamo. At ang pride, ito yung bumubulag sa kamalayan ng kanyang sarili. Bulag siya sa kanyang sarili. Ang nakikita niya lamang ay ang kamalian ng iba. Pero hindi niya nakikita ang kanyang sarili. Kaya nga ang sabi sa Proverbs chapter 16, verse 18, ganito ang sabi, pride goes before destruction. Nauna muna ang pride. Pagkatapos, eto na. Nakakaya na, destruction. And Holy Spirit before stumbling. Bago siya madapa, talagang nangunguna yung kayabangan. Di ba nakikita yung mga batang mayabang tumatawid sa pader? Bumaba ka dyan, baka malaglag. Ang galing-galing ko! Ayun, bumagsak. Bukol. Ano nangyayari? Pride goes before destruction. So, ang isang humble, isang meek, may awareness siya ng kanyang sarili. Hindi siya mayabang. Hindi yung kanyang sariling damdamin ang ipinahigilan. Hindi. Kundi marunong siyang tumanggap ng pagkakamali, marunong siyang tumanggap ng development ng kanyang person. Lumalago. Kaya kung Kristiyano ay madamdamin tayo, immature kung tawagin yan. Immature. Then secondly, the B. B stands for balance. Balansi siya sa kanyang sarili. Balansi siya kung magsalita, balansi siya sa kanyang magawa. Now, balansi sa buhay, dapat una palagi ang Diyos bago ang sarili. Una palagi ang Diyos bago
ang sarili. Sabi ng iba, paano naging balanse yun? Unang unahin mo Diyos bago sa iyo, balanse ba yun? Ang Diyos ang mabigat, ikaw magaan. Alam nyo, si Jesus Christ ang good example na balanse siya sa kanyang sarili. Una niya palagi ang Diyos. Mark 1:35, ang sabi po ng Mark 1:35, in the early morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went away to a secluded place and was praying there. Siya ay laging kinakausap ang Ama. Inuuna niya palagi ang Diyos bago siya gumawa ng maghapong trabaho napakarami at napakabigat. Tayo, ano inuuna natin? When we get up from bed, anong ginagawa natin? Sarili agad. Kain na. Ipo muna. Lagay agad ng headphone. Alam nyo, para sa akin, ayaw ko sa inyo, pero para sa akin, pag may headphone, nung naglalakad, nakasentro sa kanyang sarili. Ayaw niyang i-share kung ano yung napapakinggan niya. Yan ang expression ng mundo ngayon, selfish. Makasarili. Ang daigdig umiikot lamang sa kanyang sarili. Pero si Christ, hindi. Inuulan niya ang Ama. Inuulan niya ang Ama. So, ang isang Kristiyano na humble, masipag, at nagtiisin sa ministeryo. Sa kanyang paglilingkod sa Diyos. Kahit na pagod siya, puyat siya, dahil siya nagtatrabaho sa kanyang sarili, pero inuulang pa rin niya na maluwalhati niya ang Diyos. Yan ang humble. Yan ang meek. Diyos ang nauna at hindi sarili. Once nauna ang sarili, pride. Ayaw mong pakiraman ka ng Diyos. Ayaw mong humigit ang Diyos sa buhay mo. Kasi ikaw, akin to, ako to, akin to, akin to. Alam niyo po, ang pagkakaalam kasi ng tao, pag sinabing balance ang buhay mo, ang tanong na sa picture, ano ang picture niyo pag sinabing balance? Ano nakikita niyo? Paano nababalance? Timbangan, right? Timbangan. Kailangan, sa timbangan, God and you must be balanced. Ganyan ang balance ng tingin natin Di ba? So therefore, ang Diyos at ikaw pantay. Is that it? Pag ang basis natin ng balance ay yung ating tawag niya sa timbangan yan, ano tawag niya sa English? English na ako yun Scale. Kailangan balance. Ang Diyos andyan, pantay ako. Walang naman. Pero sabi ng Bible, you cannot serve two masters. Bakit? Sapagkat kamumuhay mo isa, mamalitin mo isa. Pero sa realidad, sino mas mabigat sa buhay natin? Sino mas mabigat na binibigyan natin ng halaga? 6 days ang ating araw. 1 day sa God. Balance ba yun? Balance ba yun, mga kapatid? Sa Diyos, yun ang balance niya. Sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng 6 days to work. That's a gift. Pero 1 day must be for the Lord. Yun ang balance Pero ang biblical talagang balance ay dapat nasasaad sa biblical principles. Anong biblical principles sa mga Kristyano? What is the chief end of man? To glorify God and to enjoy Him forever. So kung ganun po palagi natin, kailangan ang Diyos mauna sa ating trabaho, ang Diyos mauna sa ating asawa, ang Diyos mauna sa ating mga anak, ang Diyos mauna sa ating how do you balance that? Hindi timbangan ang titignan natin, but isang hub ng gulong. Di ba sa gulong ng bisikleta na gamitin natin? Kung wala yung sentro, yung hub, panay-spoke lang yan, sa palagay nyo, makakargahan yan? Hindi, mapaplat yun.
Kaya mayroong hub dahil lahat ng spoke na yon nakadepende at nakasalalay sa hub. Without that hub, man is nothing. Kaya nga, sa isang bawat hub, yung asawa mo. Asawa mo dapat number 1 sa'yo, pero sa ilalim ng Diyos sa hub. Ang trabaho mo, number 1 din sa iyan, pero nasa ilalim ng hub. Ang iyong career, ang iyong pag-excursion, ang iyong pagpunta sa kung saan pagpunta sa Amerika o saan, dapat nakakabit sa hub. The chief end of man is to glorify God. Number 1 palagi ang Diyos, at ang bawat bagay na ating ding prioridad ay dapat nakasalalay sa pamumuno ni Kristo. 1 John 10:31. Ano sabi sa 1 John 10:31? Sinabi ni Paul, whether then you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians 10:31. Na kung gagamitin nating scale ay yung literal scale, kailangan pantay ang Diyos at ang pantay tao, you are serving two gods. You and God. Imposible yan. Imposibleng mangyari yan. Kaya nga, pero mo, kung tupusin, unfair para sa atin para sa Diyos. 6 days tayo nagtatrabaho, lahat ng gusto natin gawin, 1 day lang hiningi ng Diyos, hindi pa tayo maka-attend. Hindi pa tayo makapaglingkod sa Kanya, hindi pa tayo makapagsamba sa Kanya, dahil puyat! You're saving yourself. You're not humble. So, ang isa pong humble, number 1, aware siya sa kanyang sarili. Ikalawa, balance siya sa kanyang sarili pagdating sa pagsamba. Then thirdly, ang sunod ng A, B, C. Di ba? Ito yung nagpapatibay. Subukan niyong bumuhat kayo ng malaking bato at marami kayo na hindi nyo halos kaya. Ano gagawin nyo? Uno! Dos! Tres! Nagtatapon nyo Kasi yung pangatlo, yun ang pinakapabigat. Ganon din sa buhay ng isang Kristiyano. Yung C, mabigat ito. Kasi yung C, nag-apply doon sa AB. Awareness and balance. So, what C stands for? Control. Control. Kinukontrol ang sarili. Sapagkat kung wala tayong self-control sa lahat ng ating interest, lahat ng ating self-interest, we will be serving the big idol. And that is I. Ego. Sa Griego. Taas naman ang ego mo. No, actually, ginagamit natin yung Greek word doon sa I. Wala tayong sinasamba kundi ang ating sarili. Now, paano natin makukontrol ang ating sarili? Kayo ba may alaga sa bahay ninyo? May alaga kayong aso? May alaga kayong pusa? Ay? May iba may alagang hangit? May alagang kuto? Ay magpagupit, ay magsyampo. Alam si aso natin, si Carla, example ko, no? Naamo niya yung aking anak. Ano magpuro ni Lamer, sinusunod siya. Pero ano yung, tinuruan din namin ni Mama. Si Mama lagi sinusundan. Pag sabi ko, good morning, Kai. Naku, di lang yung sugat ko rito. Ang gaspang na minsan, di ba? Natuturuan siya. Kung paano yung hayop na unti-unti mong natuturuan upang siya ay sumunod sa kumpas ng kamay ng kanyang amo, ganon din natin turuan ang ating sarili na makontrol. Makontrol. Kaya sabi ng Panginoon sa Bible, basahin natin to, Psalms 32, verse 9.
Babasahin ko sa Tagalog. Psalms 32 verse 9. Ganito ang sabi. Huwag kayong maging gaya ng kabayo o ng mola na walang unawa, na ang gayak ay may busal at pamingkaw upang sila'y pigilin na kung wala ito, sila'y hindi lalapit sa iyo. Huwag daw tayo maging tulad ng kabayo na kailangang mayroong busal, may bakal dito, at pamingkaw, yung renda. Dahil sa tuwing kikilusin yung kabayo, kailangan panatin mo muna yung kanyang busal at renda para makasunod. Kung walang renda, hindi nyo mapakasunod. Ihigit tayo sa kabayo. Pero hindi tayo galing sa kabayo. Tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan. At tayo ay mayroong kamalayan sa Diyos. So therefore, ang ating magagawa ay gaya ng ginagawa ng Diyos. At kaya natin. Sinakita nyo? Ano po ang kahulugan ng meekness? Tatlo. Awareness, balance, and control. Now, secondly, kita natin ang nagagawa ng maamo. Nagagawa ng meekness. Again, basahin natin ang ating text. Ang sabi, Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Blessed daw ang mga gentle, dahil ang resulta dito, they shall inherit the earth. So, mapalad ka, na ikaw gentle, dahil magagawa mo ang pagitan noong reward. So, ito yung ating titignan. Ang nagagawa ng gentleness or meekness. There are three characteristics of a meek persons in relationship with God. Mayroong tatlong katangian ang isang mapagpakumbaba kaugnay sa kanyang relasyon sa Diyos. Unang-una, a meek person who is God ay talaga namang submissive to God's Word. Submissive siya. James 1:21. Hindi ka lamang basta tagapakinig. Dahil kung tagapakinig ka lamang at hindi mo sinasagawa, dinadaya mo ang iyong sarili. Again, ulitin ko. Kung ako, mister, at nakarinig ako ng katotohanan, dapat umamin ng asawa ko, unahin ko siya, at hindi ko ginagawa, dinadaya ko siya, at dinadaya ko ang aking sarili. Kung ako, misis, at naunawaan ko na kailangan kong sundin ang aking asawa tulad ng pagsunod ko kay Kristo at hindi ko ginagawa, dinadaya ko si Kristo, dinadaya ko ang aking husband, dinadaya ko ang aking sarili. Kung ako empleyado, na kailangan kong, nakatanggap ako ng aral na kailangan kong maging tapat sa aking trabaho, gawin ko ang lahat kong magagawa, ngunit nagpaligoy-ligoy ako, dinadaya ko ang aking empleyado, employer, dinadaya ko ang aking sarili. Kung ako isang membro ng iglesia, na alam mo dapat ang suporta mo sa lahat ng gawain, alam natin ito, pero hindi natin ginagawa, dinadaya natin ang Diyos, dinadaya natin ang iglesia, dinadaya natin ang ating sarili. But meek person is submissive to God's word. Submissive to God's word. Then secondly, submissive to God's will. Hindi lamang sa God's word, kundi submissive to God's will. Lalo na sa anong will? Sa Bible. Nasabi sa Matthew 6:10, Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Nang dapat ang ating pong pagiging submissive to the will of God, kung anong ginagawa sa langit,
Ang mga angels, isang command ng God, sinusunod, dapat din ganun ang ginagawa natin. Isang command ng Panginoon din sa lupa, dapat din tayo maging masunurin. Kasi yun ang kingdom ng God. Dapat tayo submissive to His will. And thirdly, submissive to His ways. Sa Kanyang paraan o sa Kanyang mga pamamalakad. Job chapter 2 verse 10, ganito sabi ni Job sa kanyang misis. Yung kanyang misis, naawa na kay Job, dahil sa kanyang kawalan, namatay kanyang mga anak, 10, nawala lahat ng kanyang kabuhayan, lahat ng libo-libong kamelyo, libo-libong mga tupa, kinuha ng mga ng kalaban, at ngayon magkaroon siya ng karamdaman mula sa karuktok hanggang talampakan. Hindi siya makaupo, kailangan niya magsunog muna ng apo hanggang sa doon siya upo. Naawang kanyang misis, o di kaya nainis ang misis niya. Ang sabi ng misis niya, verse 9, then his wife said to him, do you still hold fast your integrity? Yung gawin, tapat ka pa rin sa Diyos mo. Curse God and die. Na sino mang mag-curse sa time na yun, talagang papatay ng Diyos. Ayun ang gusto ni Mrs. Ho. Hanggang ngayon ba naman, hirap ka na. Wala na tayong makain. Wala tayong mga anak. Malinis ka pa rin sa Diyos mo. Ano bang klaseng pananampalataya yan? Unahin mo pa ba yan? Pagsamba-samba na yan. Pero sabi ni Ho, verse 10, but he said to her, you speak as one of the foolish woman speaks. Shall we indeed accept good from God and not accept adversity? Then, in all this, Job did not sin with his lips. Naulad natin, God's providence, anumang masamang dumating sa atin, kalooban niya para tayo bubugin. Anumang pagpapala dumating sa atin, kalooban niyan para tayo pagkalaki. Ano ba nang dumating sa atin? Alam natin niloob ng Diyos yan. Kung tayo po ay tinutuwid ng Panginoon, alam ng Diyos, kailangan mo ng pagtutuwid. Hindi ba rin magkamali ang Diyos? So yun yung characteristics ng isang meek person in relation to his God. At sa kabilang banda naman, sa parallel naman, meron ding 4 characteristics of a meek person in relation to his sa kanyang kapwa, to others. Number 1, unang-una, hindi nasusuhulan ng anumang galit sa masakit na puna o kritik sa kanyang buhay. Alam niyo, pagka tayo po'y napuna, maraming susog yan, maraming susul. Sakit yung sinabi sa iyo. Hindi tama yan. Hindi niya nakikita ang puso mo. Mabuti kang tao, tapat ka. Ba, hindi dapat ganyan. Ba't ganun siya magsalita? A meek person, hindi siya tumatanggap ng ganun susul. Hindi niyo sabi sa Hebrews 12:3. 12:3. For consider this, he who has endured such hostility by sinners against himself, so that you will not grow weary and lose heart. Isa lang alam ninyo siya na nagtiis ng gayong pagsalungat ng mga makasalanan laban sa kanyang sarili upang kayo'y huwag manghina o panlupaypay. Ano pong pinapakita rito? Ang sabi rito ng writer ng Hebrews, tignan mo si Kristo, pinaratangan ng lahat ng klase ng paratang. Pero tiniis niya ang lahat para sa ganon, ikaw kung paratangan ka man ay hindi ka bumagsak. Hindi ka bumagsak sa pagkakasala. Hindi ka panghahatol ng mali. So isang taong meek in relationship to others, hindi nasusuhulan ng anumang galit sa mga susul. Then secondly, mapagtiis siya doon sa mga walang pananampalataya ng tao. Mapagtiis siya sa mga unbelievers. 2 Timothy chapter 4 verse 16. At my first defense, no one supported me, sabi ni Paul.
But all deserted me, may it not be counted against them. Iniwan na si Pablo, nag-iisa na. Pero sabi ni Pablo, sana huwag silang managot sa kanilang ginawa. Andun pa rin concern ni Paul sa mga umiiwan sa kanya. Hindi na kayang tanggapin ng ministry. Hindi na kayang pumasa ng bigat. Dahil dinaligtan si Paul. Mabigat, no? Pero yan ang katangian ng isang taong meek. Then thirdly, another characteristic, gentle sa mga unkind unbelievers. Gentle sa mga unkind unbelievers. 2 Timothy chapter 2 verse 23. Kaya sabi dito ni Paul, but refuse foolish and ignorant speculations, knowing that they produce quarrels. Iwasan mo ang mga usapang walang kapuluhan at hangal. Yamang nalalaman mo na namumunga ang mga ito ng pag-aaway. Debate. Pagalingan. Then, pang-apat, gracious to broken believers. Sila naman ay mabiyaya doon sa mga talagang bagsak na mga believers. Marunong siyang umunawa, marunong siyang pumasa ng kanilang pasanin, pero nag-iingat siya ng kanyang sarili, baka mahuwaan naman siya. Galatians 6:1. Sabi, brethren, even if anyone is caught in any trespass, you who are spiritual, restore such a one in a spirit of gentleness. Each one looking to yourself, so that you too will not be tempted. Hindi sinususulan ng sa atin pag may bumabagsak, may nahihirapan, no? Nabibigatan siya sa church halimbawa, sa mga message. Mawala siya, hindi. May iba, lumipat ka na lang. Wala kang pupulipahin doon. Dapat i-restore. So yun po yung nagagawa ng maamo. Hindi nasusulsulan. Mapagtiis siya sa mga faithless friends. Gentle siya to unkind unbelievers. And gracious to broken believers. The third points natin, yung ibinubunga. Yung iniresulta ng pagiging maamo. Again, balikan natin ang ating text. Blessed are the gentle, for they shall inherit the earth. Yun ang resulta. They will inherit the earth. Now, dito po sa context po ng pangangaral at sa mundo na ginagalawa ng Jesus Christ, there are at least 4 enemies. Mayroong 4 na enemies dito. At itong 4 na enemies ito, maaaring nasa isang tao lang yan sa ating panahon. O nasa ibang mga grupo. Number 1, Pharisees. Nang paniniwala ng mga Pariseo na kanila mapupunta ang land. Sa kanila mapupunta ang mundo. Dahil, naniniwala sila doon sa tinatawag na Messianic means. Na ang Messias, ang promised Savior, ay ililigtas sila at sila lamang sapagkat sila yung mga taong righteous. Mga Pharisees yan. The second, ang kaaway ng Panginoon noon, ay mga Sadducees. Mga Sadduseo. Ito mga Sadduseo, they believe that materialism, prosperity, ay kailangan upang labanan ang Imperyo Romano sa pagkalipit. Kaya pinagpapala nila kahit ng daraya yung mga tao ito nagnanakaw at sabihin pa sa Diyos yan, kayo pinagpapala, that is Corban. Marami ngayon, mga iglesia, nagbigay kayo sa Panginoon yan, pero ginagamit sa kanilang personal interest.
Kung tawagin niyan mga Sadducees. At ikatlong kalaban din naman, actually, ginagamit ito lahat para lumabas yung katotohanan, yung mga tinatawag na makabayan. Ano ba sa English yung makabayan? Patriotic. Sino sa Bible alam yung patriotic? Mga disciples ni Christ. Simeon, di ba? Si Simon. Halika na! Pumunta tayo sa Jerusalem! Mamatay kung mamatay! Di ba? Gusto nito, militar. Gumugrupo yan. No? Mga Christian na nagrarally. They want a change ng ating bansa. Labanan ng corruption! Labanan ng ganitong leader! Kailangan biboto niyo ang isang righteous man because blessed is the nation whose God is the Lord. Sa kanila daw ang lupa. Kilala nyo na yun kung sino yung tinutukoy nila na gusto ng change ng ating bayan. Hindi lang paraan ng Diyos. Hindi lang paraan ni Kristo. Ang paraan ni Kristo, baguhin ang puso ng makasalanan. Then pang-apat na kalaban sa panahon yun, actually, mayroon ding mabuti nito. Like for example, si John the Baptist, sila yung mga tinatawag na essence. Mga essence na nasa disyerto at sa bundok lang nakatira. At sa panahon natin, ito yung mga mongha nasa kumbento. Sila yung nagtatago para wag na sila magkasala. Lahat ng mga ito lihis sa katotohanan dahil ang kaharian ng Diyos ay pinapamana ng Diyos kung lamang sa kanino mapagpakumbaba. Mga meek, mga mapagpakumbaba. At sino ito mapagpakumbaba? Matthew 25:34. Sa second coming of Christ, ganito ang sabi, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanan, hari kayo, mga pinagpala ng aking Ama, manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula sa pagkakatag ng sanlibutan. Mga totoong Kristiyano ang magmamana ng lupa o ng kaharian. So, lessons mga kapatid. Alam kong marami pa ang dapat nating talakayin ito, pero hindi natin makukuha ito isang busan. Kaya makumpleto natin ang beatitude para malaman natin ano tayo attitude sa kingdom of God. So, una, ang tunay na maamo ay mga aware sa kanilang pagkatao. Hindi sila pwedeng magmayabang dahil sila ay mga forgiven sinners ng Panginoon. Aware sa kanilang sarili. Alam niyang siya nagkakamali, kaya nagkakamali ng iba. Hindi niya pwedeng alisin ang puwi ng iba, samantalang lag ang nakalagay sa kanyang mga mata. Alam niya na siya nagkakamali. Alam niya wala siyang kakayanan kung wala ang biyaya ng Diyos at balanse ang buhay niya. Hindi yung scale na gano'n, kundi ang pagiging balance. Laging una ang Diyos. The chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. At wala sa Kanya ang kayabangan. At di nagtitiwala sa sariling kakayanan. Tinitignan lagi ang sarili na walang may pagmamalaki sa lahat ng gawa at tumitingin lamang sa pinagmumula ng kalakasan. Walang iba kundi ang Diyos. Sana makita natin ito mga kapatid. Nasa ganun mabawasan yung ating kayabangan. Mabawasan yung ating mga pagmamataas. And then secondly, ang taong maamo ay makikilala sa kanyang mga, nabanggit natin kanina, number one, pagpapasakop sa salita ng Diyos. Ito ang lagi niyang kasangkapan sa pagsusuri sa lahat ng kanyang desisyon, sa lahat ng kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kailangan ko bang gawin ito? Kailangan ko ba muna mag-skip ng pagsampa sa Diyos dahil alin ba mas mahalaga? Salita ng Diyos ang kanyang batayan, ang kanyang standard. Hindi kung ano yung nakikita sa iba, hindi kapwa natin ang ating standard, but the Word of God.
Kaya dahil dito, hindi niya napipighati ang Espiritu ng Diyos kung gayon ang ginagawa. At pagkatapos nagpapasakop sa mga paraan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Wala siyang tiwala sa kanila, kundi isa ang kanyang pinagkakatiwalaan. Mabigo man o magtagumpay, laging kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Hindi yung convenience. Ay, hindi mo na ako gagalaw, masakit ang kuko ko sa paa. Maraming ganun, konting sakit lang, kuko. Hindi na. Pastor Boy, emergency. Bakit? Ang sakit ang kolektivan ko, hindi makaka-therapist. Huwag naman mangyari sa mga preacher, Pastor, hindi mo na makapag-preach kayo. Masakit ang kuko ko. Nakikilala sa kanilang faithfulness sa Panginoon. Then ikatlo, ang taong maamo ay may malinaw sa kanyang kinabukasan. Very clear ang kanyang future sa kanya. Nababatay sa lakas at kapangyarihan ng Diyos na kanyang minamahal. Yung future niya, hindi binabatay sa kanyang kahinaan, sa kanyang pinag-aralan, sa kanyang kakayanan, kundi binabatay niya how gracious God is. Napakabuti ng Panginoon. Alam kong hindi niya katalikuran dito. Dahil alam kong siya nauna sa buhay ko. So tatanggap siya ng gantimpala, hindi dahil sa ibang inaasahan, kundi sa kababaang loob na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Yan po ang humility. Sa Diyos nakadepende, sa Diyos umaasa. Then lastly, ang taong maamo ay mga taong may biyaya sa puso. May biyaya sa puso. Unang-una, nagtitiwala sa mga nagtitiwala sa kalamang katotohanan ng salita ng Diyos. Puno siya ng biyaya ng Diyos dahil taglay niya ang salita ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon nagtuturo sa atin at gumagawa sa ating maging mabiyaya rin sa iba. At hindi lamang siya maging mabiyaya, kundi nagtitiwala siya sa biyaya lamang ng Diyos. Doon siya nagtitiwala sa puwersa, pangyarihan ng Diyos na gumawa. Ginagawa niya mga posibleng bagay dahil natay niya gagawa ang Diyos sa mga imposibleng bagay para sa Kanya. Lastly, ang mga taong maamo ay mga taong may biyaya sa puso na namumuhay sa kabanalan. Lumalayo sa anumang kasamaan ng mundo, sa puso ng mundo, sa gawa ng mundo, sa bisyo ng mundo, lumalo siya. Kaya tawagin siya, blessed. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Let us pray. O Panginoon, patuloy na kaming bubugin, Lord.